sa Chinatown. Okay, tagal-tagal na rin ako nung huli nag-bike. Ito po, nagbabalik-bolt ako para mag-bike. Dito naman ako sa Chinatown. Ikutin natin itong Chinatown. Last week daw nakapunta doon sa Siklavia. So now nakalabas. Sarado pa yung tindahan, no? Pero iba bukas na. Dito sa pinupunta ko pagupitan. Ito kasi pagupitan ko mga jewelry pa. Marami silang mga restaurant, Chinese restaurant. Dito po ako ngayon, Chinatown. So isang magaganda po sa inyo. Ngayon po ay Sabado, October 19. It's almost 10 o'clock ng umaga. Inimpisahan ko po aking pagbabike dito sa loob ng Chinatown. Siyempre sa likuran ko si Bruce Lee, yung statue niya. So
Yung po araw na to, gusto ko pag-usapan natin yung mga tungkol sa mga bagay na panluloko ng tao. So pag nakakuha pa ako ng magandang pwesto, at doon po natin pag-uusapan. So sa ngayon po, andito po ako ngayon sa Chinatown. Ikot-ikot po ako dito para mapakita ko sa inyo yung lugar. May mga tao, iba-ibang klase ng tao sa mundo. May magandang buti, mga tao naman may hindi magagandang buti. Mga tao naman naloko. Bakit ganun? Maganda lang, bata yung nagloloko, bata yung nagloloko ng tao, kaibigan, kamag-anak. Siguro nga lang sila na yun, bakit na ginagawa yun. At yun ang gusto kong malaman ninyo, bakit na ginagawa. Iba, nagagawa nilang manloko dahil kailangan nilang proteksyon ng kanilang pamilya. Nakagawa sila ng isang bagay na hindi maganda at nalaman nila na hindi ito maganda at tinigil nila, pero ito po ay nagdala ng hindi maganda rin para sa mga tao na kakilala sa kanya. Parang ba sasabihin nyo? Parang niloko mo mga tao, pero hindi mo ito pwede sabihin dahil masisira ka sa tao at naproteksyonan mo ang pamilya mo. Naintindihan ko yung part na yun. Siyempre mahalaga sa ating pamilya natin, hindi sa lahat ng pamilya, wala na iba. Okay, dito ako sa Yale. Ikot-ikot na tayo dito sa loob ng Chinatown. Hindi naman ganun kalaki ang Chinatown, pero gusto ko lang libutin natin para makatawag nyo kung kayo taga-LA at magkakaroon kayo ng idea kung gaano kalaki yung Chinatown.
coming. And Pueblo de Los Angeles. Katabi siya ng Chinatown. Ayan yung City Hall ng LA. Ito yung Los Angeles Department. Laki ng opisina ng LAPD, oh. Grabe sa laki, no? Diyan lahat ang mga pulis. Katabi niyan ang City Hall. Los Angeles Police Department. Tapat po ako ng Los Angeles City Hall. Yan. Nandito po sa downtown. Sa kabila naman yung court, yung mga korte. So diyan pupunta pag napili kang juror, jury duty. So diyan ka magre-report. So gano'n sabi ko, may mga tao nang luloko dahil meron silang dahilan para manloko. Pero huwag natin i-justify yung panluloko natin para lang mapatawad natin sila. O, pinapatawad natin sila. Wala problema doon. Pero huwag nilang gamitin yun lagi. Kasi kung lagi nilang gagamitin yung meron silang dahilan para manloko, eh lagi nila sila manloloko. Mali po yun. So sana po maintindihan ng mga tao na ang panloloko ay hindi po tama. Huwag po nating gawing habit ang manloloko ng tao. Kaya para doon sa mga tao ng loloko, pinapatawad ko po kayo mula sa puso ko. Pero hindi po ibig sabihin nun hindi ko nakakalimutan yung ginawa ninyo. Hindi lang ako niloko ninyo, niloko nyo rin ang Diyos, niloko nyo mga tao. Pero sana tanggapin ninyo kung ano kaparusahan ang bibigay sa inyo dahil kagagawa nyo yun. Pero pinapatawad ko yung problema.
Okay, mga kababayan ko, dahil nasabi ko yung pinag-uusapan natin tungkol sa mga manluloko. Iba-iba klase ng tao na manluloko. Meron yung mga nanluloko dahil meron silang dahilan para gawin yun. Meron naman iba nanluloko dahil talagang gusto nilang gawin yun. Meron naman iba nanluloko dahil gipit o talagang dalala ng pangangailangan, which is understandable. Naintindihan natin yun. Pero like I said, hindi po natin po pwedeng laging justify yung mga bagay na yun para manloko tayong tao. Kasi kung gagawin po natin yun, lalo po itong mga to, lalo po nilang gagawin lagi yun. Ibig sabihin, ay, nakapanloko ko, natawad nila ako, pinagbigyan nila ako, tinanggap nila ako. Oo, daling gawin yun. Pero wag mo pa natin gawing habit na manloko ng tao o lokohin ng tao. Kaya mahirap din mapagkatiwalaan ka pa. Mawala ng tiwala sa'yo ng tao. Maaaring tanggapin ka pero hindi ka na po pwedeng pagkatiwalaan sa mga bagay-bagay. At lalo na sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Kaya po tayo po sa mga tao na nanloloko o lumanloloko pala, wag na po. Sigilan na po natin yung panloloko sa tao. Sigilan na natin yung gawain na yun. Mas masarap po yung tumulong na lang tayo sa tao kaysa manloko tayo. Sabi niyo po ba yun? Mas maganda po yung mas masarap pakinggan yung nakatulong ka kaysa nakaperwisyo ka. So yun lang po may papayo ko sa inyo. Hindi pa ako expert sa mga bagay na to, pero sinishare ko lang po sa vlog ko yung mga karanasan ko sa mga ganitong bagay. Hindi pa ako nagloko ng tao, ako nga po naloko rin, pero okay lang po. Talagang ganun, kasama po sa buhay natin yung niloloko tayo o niloloko tayo. Pero kung pare, wag po tayo manloko ng tao. Okay? Nandito nga po pala ako sa Chinatown ngayon. Tagal ko na rin hindi po nakapag-bike. Isang buwan din mahigit. Last na bike ko was August sa Clavia. Then after that, hindi na ako nakapag-bike. Mag 2 months din ako hindi nag-bike. It's October na ngayon. Ang sarap din po ng pakain na may nakapag-bike ka at sandali. Na-enjoy mo yung araw mo ng day off mo. Nakapaglibang-libang ka. Hindi na po natin kailangan mag-bike na napakatagal. Yung mga tao na mabike matatagal, siguro talagang kailangan nilang gawin yun dahil gusto nila. Pero po sa kalagayan ko po, ako'y meron sakit at hindi ko po pwedeng para sa ilang katawan. Kaya hanggang dito lang po talaga sa ang limit ko sa pagbabike. Hindi 1 oras, 2 oras, pinakatagal na po ito 3 oras. Kaya payo ko po sa inyo mga hindi nagbabike dyan, simulan nyo na po pagbabike, napakaganda po sa katawan nito. Kasi ito po yung nakakatulong sa atin para mapababa ang ating blood sugar, ang cholesterol, blood pressure, na-exercise tayo. Maraming benefits sa pag-exercise. Hindi lamang po pagbabike kung pwede natin gawin. Pwede rin po tayo mag-exercise sa bahay. Importante po yung health natin. Tandaan niyo, health is wealth. Hindi pa madadala ng ating mga pera ang health natin. Kasi pag nawala na yung pera na yan, at dyan lang tayo, nagdadepensal, wala tayong exercise, mahirapan pa tayo pag nagpapay tayo. Sa tayo kung pambabae sa hospital. Kaya habang maaga pa po, kaya ninyo mag-exercise, pilitin nyo po mag-exercise. Ayaw po sa inyo yan, napakaganda po talaga mag-exercise.
naman yung pagbabike mo, yung ikakain mo ng kakakain. Ay mga kabayan, dito ko na po tinatapos yung aking vlog of the day for today. Ay title ng vlog ko, Chinatown to LA City Hall Downtown. Bakit po? Kasi dito po ako sa Chinatown at pumunta rin po ako doon sa may LA City Hall para makita nyo po yung lugar. So ngayon pong araw to at, gusto ko mong pasalamat sa mga tao na nanonood sa akin at nakikinig. Naway pagpalain kayo ng Panginoon at biyayain kayo ng magandang buhay at alagaan kayo at ilayo ka sa mga disgrasya. So tapasalamat po sa inyo lahat, pinagdadasal ko po ay lahat at sana po huwag nyo nakalimutan na panuorin po ako, subscribe, like, share, and comment. Si Jesse Boy ba po ito ulit, muli po nagpapasalamat sa inyo at sana po huwag nyo po kakalimutan ng kasabihan na huwag po tayong manloko para tayo hindi maloko. Okay? So, thank you po and God bless you all and I'll see you in my next vlog.